Okay, happy morning po mga mahal nating tagapakinig sa ating programa Shoppers Talk. Narito na naman po ating usapang shopping at kasama po ng inyong lingkod. Siyempre, yung aking partner na napakaganda po ngayon. Wow. Happy morning sa iyo, partner. Thank you very much. Siyempre, happy morning sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, nakikinig sa Radyo Agila every Sunday. Happy morning din sa iyo. Happy Ikaw morning naman din, always pretty ka. Ako paminsan-minsan lang. Lisa Flores po Ayan. yan at ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Happy morning naman sa ating technician. Kaninang umaga pa yan na nakangiti. Siyempre, at yung ang ating ever na walang babaeng walang pahinga, yung ating executive producer na si Miss Bel Sorara. Happy morning po mga mahal natin tagapakinig, lalo na yung Hopida family dyan na nasa Fairview, malamang nakikinig po ngayon at nag-text po ang aga-aga. So, ang ating pong pag-uusapan mga mahal natin tagapakinig na mahilig mag-shopping at syempre yung ating price alert, sana nandiyan si Sir Ed, si Kuya Ed natin yung reporter na napakasipag din, baka nag-iikot na yun sa mga palengke. Yes, kasi lalo na sa panahon po natin ngayon na nagdaang Yolanda typhoon, alamin natin kung yung mga presyo po ay apektado rin ba, 'di ba? So kung sana, huwag naman sanang tumaas sa mga presyo na ating bilihin. Pero may may umiira na price freeze ngayon dahil nga diyan. Okay. At antabayanan niyo po mga mahal natin tagapakinig yung ating Money Matters at ang ating Consumers Right na kung saan po ay kagaganda ng mga topic nito, Miss Lisa, dahil lalo na sa consumers right natin, na yung panahon ng pamimili po natin sa ngayon dahil nagkaroon ng Yolanda typhoon, no? Karamihan sa ating mga mamimili po ngayon ay bumibili ng para doon sa pangtulong, doon sa mga nabiktima ng Yolanda typhoon, yung po mga relief goods. So, alamin natin kung alin din po ang kanilang mga karapatan at ano yung mga pagbabantay na gagawin nitong mga nagbibigay ng tulong. Kasi syempre pa, ibibigay mo lang ng tulong ang iyong bibilhin. So, dapat po may mga bagay tayo na alamin na hindi po ito masayang at lalong madagdagan yung ating tulong na ibibigay. At saka kailangan nga na bantayan dahil kailangan tiyakin natin na yung ibigay na nating tulong makakarating doon sa talagang dapat na tulungan. Tama. So, yan po sa consumers right, para po mamaya-maya lamang yan. At ang ating Money Matters naman, ay nung last Sunday kasi, Miss Lisa, naumpisa na natin, hindi dyan sa sobrang pamimili. Ito nga po ba ay tama, di ba? So, ipapakita naman, ipaparinig naman po pala natin sa inyo, yung kung sino tayo, pagdating sa pamimili. So, napakahalaga po yan. At ang what's in, what's new. Naku, ano ba ang what's in, what's new? Meron na naman tayong mga bagong gadgets. Actually, hindi siya gadgets, kundi inventions. Hindi gadget? Hindi siya gadgets. Mga bagong inventions na makakatulong para mapagaan yung ating buhay araw-araw. Tama. Okay. At mamaya po ay antabayanan niyo po lahat ito at tayo maghanap buhay muna. Happy morning. Should be happy. It's so nice to be happy. Happy. It's so nice to be happy. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Gusto nyo bang malaman ang mahalagang pangyayari mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao? Pakinggan ang programang Kumusta Probinsya? Dito sa Radyo Agila. Kumusta Probinsya? Mahilig ka bang kumanta? Handa mo bang iparinig ito sa iba? Ano bang hinihintay mo? Kantahan na! Kantahan na! Tuwing linggo ng tanghali, dito sa Radyo Agila. Kantahan na! You know what I'm saying? Happy. It's so nice to be happy. Okay, nagbabalik po ang Shoppers Talk. Ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser at si Miss Lisa Flores. At isusunod na po natin mga malating tagapakinig yung ating Money Matters na kung saan nga ay kinakailangan maging alisto po tayo dahil
hindi po biro ang maglabas ng ating pondo para lamang po itulong no doon sa mga nabiktima po ng Yolanda Typhoon. Kaya po may mga tips po tayo dyan. Paano po tayo maging matalino hinggil dyan sa pamimili na yan. Alamin po natin sa ating Consumers Right. Consumers right. You know what I'm saying? Happy, sha-la-la. It's so Okay, nice happy to ba naman tayo sa mga itong ating mga mahilig magbigay ng tulong. At talaga binibigyan po nila ito ng maraming oras at panahon at para po makatulong tayo sa Yolanda Typhoon. Ano? Ikabit na rin natin ito dahil marami talaga nagsishopping. So ano po bang mga dapat natin bantayan bilang mga mamimili, Lisa, na kung saan talaga hindi po biro ito dahil nga nilalaki pa natin ng panahon at Lapi. salapi. Siyempre pa, dahil yung salapi na yan, hindi biro na magkaroon tayo yan dahil sa hirap ng Pinaghihirapan. buhay natin. So, ano mga paghahanda po na dapat natin gawin kapag po bumibili tayo ng mga relief goods? Pero bago natin na ituloy yan, Horizon, nasa linya na natin si ating Mr. Palengke. Ayan, si nandun Kuya pala. Ed Mercadeja. Para sa ating prize alert, Nandyan daw siya sa Pandakan. Pandakan pasok, Red, Kuya Ed Mercadejas. Mercadejas. Yes, magandang umaga sa inyong dalawa. Narito ako ngayon sa Zamora Market. Dito ito matatagpuan sa President Quirino at Zamora dito sa Pandakan, sa lungsod ng Maynila. Sa unahin natin itong mga karning baboy, ito ay 180 pa rin naman. At yung buto-buto ay 140. Samantalang yung karning baka ay dating presyo pa rin kumpara sa mga dating paningkinaikutan ko na, 240 ang kilo. At yung manok naman, 120, 130 yung mga parte ng manok. At sa mga laman dagat, yung bangos, ito 130 hanggang 140 ang kilo. At yung tilapia, 90 hanggang 100. Dalagang bukid, 140. At medyo mataas yan. At yung galunggong naman, 120 pa rin. At yung tulingan, 140 ang kilo. At yung maya-maya, itong medyo mataas, 200 ang kilo. At yung bisugo naman, 140. Dito sa pusit, mayroong 180, may tigda 200 ang kilo. Conforme yan sa laki. At yung sahig mo naman ay 220 at yung susugpo. Bagamat maliliit, mataas pa rin ang presyo, 350 ang kilo. At yung panguli sa laman dagat, yung tambakol, 140 ang kilo. Dito naman sa mga gulay, ang palaya, nasa 80 pa rin. At yung ang kilo niyan, ang sitaw naman, may mabibili naman yung ating mga kababayan na tali-tali. Ito'y tiga 10, meron tigli 5, depende yan sa dami ng hibla, ano. At yung repolyo, 50, at yung pechay bagyo, 50, mura yan. At yung broccoli naman, 120 kalabasa, dati pa rin, matagal ng presyo ito, 20 pesos lang. Hindi gumalaw ang kalabasa, Kuya Ed. Ang presyo. Oo. Kasi ang nai-stock nila na matagal. Oo nga. Hindi nalalanta, kaya nananatili sa presyong ganyan. At yung sayote naman, mataas na yung 50. At yung pangko sa talbos ng kamote, meron silang mabibilihan, 5, 10 ang mga tali. At yung patatas naman ay 60 ang kilo. Sinahan natin na presyo ng kamatis, 40 hanggang 50. At yung sibuyas naman, 80, meron 50 ang kilo. At yung bawang, ito yung sinasabi nila imported 50. Pero napakataas yung lokal na bawang. 160 ang kilo niyan. Pagkano? 160. Oh, Wow, mataas. Pero ako yung di ba, mas masarap yung ating lokal na bawang kumpara sa Oo importe. naman, tama yan. Maliliit yan, pero lasang-lasa yan pag inihalo sa Saka ulam. mas mabango. Yung Talagang lilipat ka yung dyan. naman, 1 medium large, so 420, 430 at 450. Ang bigas, nananatili sa 27, 32, ang bawat kilo. Yan lang, mula naman dito sa Zamora Market, lungsod ng Maynila. Angela 41, Ed Mercadejas, ABC News. Maraming salamat sa iyo, Ed Mercadejas, dyan po sa Zamora Market, Pandakan, Manila. So, yan po, no? Bahagyang may paggalaw lang naman. Hindi naman po lahat. Oo. Ay, Mga langilan lang tumaas, naman oo. yung tumaas. Halimbawa, yung mga gulay-gulay kasi malamang baka po galing pa yan sa Leyte, ano? At syempre, talagang wala nang sakahin ang ating mga mahirapan ibiyahe dahil yung mga kalsada nga ay nasira. tama. So, yun po yun. Talagang wala tayong magawa. Okay, pagpatuloy po natin yung ating Money Matters na papaano tayo maging
alisto, no? Hinggil dyan sa pamimili ng ating relief goods, Lisa. Dahil unang-una nga dyan, kinakailangan po talaga na maging mapanuri po tayo. Kasi po, bago nga daw bilhin natin, Lisa, ang isang produkto, dapat daw, maging matyaga tayo sa lahat ng bahagi ng isang produkto. Hindi lang na basta ganun na lamang yung dumampot tayo, ano? Dapat pala may pag-aaral. Titignan natin. Oo, pinag-aaralan pa yung mga, kung ano yung mga sangkap dito, yung presyo nito, label niya, yung presyo, yung timbang nito. Huwag kakalimutan yung barcode. Barcode, Ayan. napakahalaga Lalo na yan. pag Made imported. in China ba yan? Made in, Oo, made in US ba yan? Oo, Made so, in kung saan? Oo, para po sa gustong mag-review ng ating barcode na yun, kasi napakahalaga yan, mag-like lamang po kayo sa Facebook ng Shopperstock at naroon po yung topic na yan last week, ano? Na napakahalaga po talaga maintindihan natin yon. So, review po yon para sa mga gustong makaalam pa ng ating barcode na yan. Okay, at pagpapatuloy natin, Lisa, dahil nga yung maging mapanuri ay malaking bagay ito para doon sa gustong makasigurado o makasiguro doon sa relief goods na kanilang binibili. Ano? Kasi mamaya niyan, katulad Miss Lisa, nangyari sa Cebu, doon sa airbase, Mactan Airbase, na naka-imbak yung mga relief goods doon, mamaya po, ang nabili pala ninyo, mag-expire na. Oo nga. Kung i-donate nyo yan doon sa malalaking samahan, tapos na-imbak din, sayang naman kapag na-expire na ito. Kasi baka bago dumating yan doon, kasi siyempre, i-repack-repack pa yan Baka pagdating yan doon sa dapat niyang puntahan, umabot na pala doon sa expiry date niya, hindi na siya mapapakinabangan, sayang naman. Tama. So, yun po, no, napakahalaga yan. At yung pagiging mapanuri natin. At ang pangalawa po, mga mahal natin pakinig na mag-shopping ng relief goods, ano, hindi po dapat tayo nagpapadala sa mga anunsyo lang din. Diba? Kaya ito naging topic din natin last Opo. Sunday. So, ito po, ang kalidad ng produkto daw po kasi, at ang kapakinabangan po nito ay matatamo natin sa pagbili ng produkto kung isinasaalang-alang po natin at hindi po tayo nagpapadala sa magagaling mag-anunsyo ng produkto. Yung mga advertisement at ng kung products. saan lang itong kilalang tao yung gumagamit sa pag-i-endorse. So, kasi minsan, kadalasan nga, napapabili tayo hindi dahil sa maganda o magaling yung produkto, kundi dahil sa sikat yung nag-endorse. Yan, yung sa nagdadala ng produkto. Kaya, si ganito yan. Si Miss Lisa kasi yung no? Oo, sigurado mahusay yung product na yan. Kaya bili naman po. Pero yung pala, hindi bagay para doon sa relief goods na ibibigay mo. Mamaya yan, bumili ka ng, kasi ang pangunahing kailangan doon sa kalamidad, Miss Lisa, andyan yung medicine, andyan yung mga dilata, andyan yung bigas, tubig, lalo na yung tubig, no? Yan ang pangangailangan, number one pangangailangan doon sa Leyte. Ang damit, alam mo sa totoo lang, Lisa, yung damit talaga, medyo mahirap din kasi iba-iba yung size ng mga nabiktima. At minsan, pag namimili sila, pag mali yung pinili nila, ginagawa rin nilang basahan. So siguro, kung about sa damit, kumot na lang siguro, Miss Lisa, kaya towels, Kasi ang kumot, pwede nilang iganyan. Ibalabal nila, pwede ng damit, di ba? So, yun lamang tips. So, kaya yung parang style yung sa Muslim na may yung may anong tawag dyan? Yung mga nasa kabundukan. Malalaki din kasi siya, pero hindi naman siya kasi laki ng nabibili sa Baguio City. Laki ng kumot, pero pwede mong ibalabal. Oo, kasi yun, kahit anong size ng tao, pwedeng gamitin. Kahit sanggol, hanggang matataba. Sarong ata? Oo, sarong. Yan, yung sarong po. So, yun lamang maging tama yung unang-una mapanuri. Tapos yung itong pangalawa, talagang huwag tayo magpadala sa anunsyo. Yan po, no? At kailangan na gawin natin ito at para po hindi masayang ating relief goods. At ang pangatlo dyan, ay huwag po tayo magpadaya. Oo nga, ayan. Diba? Napakarami pong nabibiktima niyang mga mandarayang negosyante natin. Ayan, nawawala ang ating bed. Gusto ko maging happy kahit po na nagkaroon tayo ng problema dahil talaga nakaka-stress din. Ilang araw tayo, puro yun ang ating nababalitaan sa ngayon. Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga po ang mga kababayan natin hanggang buong mundo talaga pong nakidamay dito. Pero medyo nakakagaan din ang loob yung mga bumuhos na tulong. Oo, tama yun. At talaga pong
malaking bagay ito sa ating mga nabiktima ng typhoon. Okay, yung pangatlo nga, yung ulitin natin, huwag tayo mapadaya. Dahil sa panahon po ng kahirapan at itong kagipitan o kahigpitan ng ating mga bulsa, Miss Lisa, pumapasok dyan yung iba't ibang klase mga negosyante. At yung mga nagtitinda po natin dyan, mga vendors, Iba't ibang klase rin ng pandarayan. Opo, nakakaisip sila ng paano sila makalamang sa kanilang... bakit nga ba may mga taong matalino sa ganyan? So, eto po ay talagang laganap yan sa mga pamilihan at yung bawa, lalo na sa... Kasi may mga kababayan tayo na kahit duka, kahit simple lang kinikita, pero Miss Lisa, talagang gumagawa ng paraan para makatulong, So, doon sila namimili sa mga tiyangge-tiyangge. Yung mura lang din. Mga mura lang, nasa bangketa, Pero po, nako, mamaya pala, ay nadaya ka na yan. Akala mo nakamura ka. Yung pala, may style kasi itong mga negosyante. Lalo na yung pagbibigayan ng mga sukle. Na hindi mo alam, kulang na pala ito. Kasi kadalasan, namodos ka na. nagmamadali ka sa pamimili. So, kailangan matalino po. Pabilisan ng kamay, yung mga nagtitinda na yan. Akala mo, tama yung sinukli sa'yo. Tama. Alisto talaga. Binilang mo, kulang pala. Tapos, yan nga, maging alisto po tayo at yung mapagmasid po tayo at aktibo po tayo at handa na labanan po yung mga malanggaway ng mga tindero at negosyante. Pero huwag ka mapag-away, ha? Oo naman. Kasi baka naman po, i-reklamo mo na lang. Oo. Dahil baka mamaya, bumalik ka doon at sugurin mo, awayin mo. Tama po naman yan. Okay, at yung susunod naman po para sa ating pagiging matalino sa pamimili ng relief goods ay dapat makatwiran din. Yan. So, napakahalaga maging makatwiran. Iba kasi yung makatwiran, Lisa, doon sa, yung parang nakikipag-away ka na. Akala nila na nangangatwiran ka lang dahil alam mo kung ano yung karapatan mo. Diba? So, napakahalaga kasi yung bawat sintimo natin. Kaya, pangangatwiranan mo yan kapag ikaw niloko, diba? Siyempre, mahirap kayang maghanap buhay tapos maloloko ka Oo, lalo na i-donate mo lang naman doon sa mga nabiktima ng Yolanda. So, dapat po talagang hindi masayang yung ultimo sintimo. So, ang gagawin po natin kapag po naka-inkwentro kayo ng pandaraya, may mga opisina naman yan. Halimbawa, kahit public market, di ba? Miss Lisa, may mga administrator naman na nangangasiwa dyan sa buong palengke na yun. Na pwede nating lapitan kung merong nanloko o nandaya sa atin. Tama. So, masusing titingnan po natin yung mga bagay na yon na binili natin kung ito'y kalidad nga at yung mga presyo na ito ay talagang ayon po sa tamang presyo at minsan inihanda na ng mga mamimili. Nililista na nga nila. Ano yung bibilhin nila. Oo, lalo na kapag po may mga samahan ngayon, di ba, ng isang organisasyon, magsama-sama sila sa pamimili at nililista na nila kung magkano yung presyo ng bilihin at nagsisearch pa sila sa DTI. Kasi naroon po yung tamang presyo. So ngayon, doon nila pinagbabasihan iyon. So ngayon, kapag po, halimbawa, ikaw ang nangunguna dyan sa inyong samahan, alam na ng mga kasamahan mo na ganun lang ang total na dapat mong dalhin at bilhin. And then, kapag po sumobra pala doon, di syempre mag-abono ka. Alam naman mag-abono ka, Lisa, di ba? I-report yun na po yun. Lalo na po, mga mamimili natin na matalino, na talagang sa DTI, sila kumukuha ng presyo. Sundin po iyon, no? Kaya napakahalaga po yan. Kaya po, tama itong ating binibigay na payo para po hindi sayang talaga yung ating pinaghihirapan. Para magkaroon tayo ng pera. Para naman hindi mawala ng saysay yung pinaghihirapan natin. At saka yung gusto nating itulong ay talagang dadating doon sa gusto kasi isipin mo, Miss Lisa, ang panahon na ginugugol itong mga tumutulong at nakikita mo, hindi lang ang panahon din, yung physical nila. Panahon, oras, hanapi. Physical. Oo, kasi gagayak ka, mapapagod ka, biyahe ka, o kaya naman may sasakyan ka, katulad na lang yung pamilya Hopida, natutuwa po ako, salamat po, na talagang nagbuhat ng mga bigas, kasama yung anak, yung oras nila. Sipin mo, tapos ngayon, mauwi lamang sa pandaraya, masakit po, nabiktima na, parang nga sa Yolanda Typhoon, pati yung namimili, pati yung nabiktima rin. Gustong mag-donate, nabiktima rin. Ano ba naman yan? So, lahat na lang puro wala na sa tama ang buhay natin, no? So,
Kaya iwasan natin, maging matalino po tayo. At Lisa, baka meron ka pang ibibigay na tips. Oo, dahil para doon hindi natin maiiwasan na dahil sa dami ng taong gustong tumulong, maraming bibili ng kadalasan mga pare-parehong produkto. Minsan nagkakaroon ng shortage o kakulangan. Meron naman tayong alternatibo. Ayun. So, anong alternatibo na iyon, Miss Lisa? Ayan, ang kakulangan ng supply ng produkto ay nararanasan yan sa mga pamilihan, lalo na nga ngayon. Kaya minsan, yung dating nabibili nating products, minsan wala na doon. Ayan. At minsan din, yung kinikita ng tao, hindi sapat para bilhin yung mga gusto nating produkto. Sa ganitong sitwasyon, tayo mga consumer, kailangan marunong tayong humanap ng mga alternatibong produkto na makakatugon din sa pangangailangan, lalo ngayon. Halimbawa, gusto nga nating magbigay ng mga relief goods. Ay halimbawa natin dyan, kung dati ang binibiling isda ay kulang ang supply sa pamilihan, humanap na lang tayo ng kapalit nito. So, instead na bumili tayo ng sariwang isda siguro, bumili na lang tayo ng mga canned fish. So, yun. Yan ang pwede natin gawing alternative. Okay, tama po. At nasaan ang ating pampasaya na bed? At ayan, meron na. So, dapat happy talaga. Ayan po, no, tama yung payo ni Lisa. Talagang dapat may alternatibo po tayo dahil hindi natin alam kung ano po yung mangyayari sa ating pamilya. Isa pang po pwede natin ibigay na halimbawa yung bigas. Halimbawa, hindi natin kaya o kulang yung ating resources para ipambili niyan. Pwede tayong bumili ng pwede nating maging alternatibo yung mga noodles o kaya mga tinapay. Tama. Okay. At ang isa pa, sumunod po tayo sa ating budget. Kapag po 5,000 lang, di 5,000 ka lang. Yun lang ang budgetin mo, pagkasyahin mo. 10,000 ka lang. Kasi mawawala na naman po tayo sa tamang pagbabudget natin. No? So, yung karapatan natin mamimili rin ay kasama yan. Di ba? Kaya po talaga pong ito ang tinatalakay natin para dyan. So, alamin natin yung mga bagay na dapat natin pong bilhin para hindi po tayo mawala sa ating budget. So, sabi mo nga kanina, yung paggawa ng listahan, yan ang unang-una bago tayo pumunta sa pamilihan. Bibilhin man natin ay yung pansariling gamit o yung pantulungan natin sa mga nangangailangan. Napakahalaga na meron tayong listahan. Opo. Para tayo naman pa sa budget. Opo, mga mamimili baka naman po sa kagustuhan nyo lang makatulong doon sa Yolanda Typhoon, mangungutang po tayo para doon. Huwag naman po natin gagawin yan. Hindi naman po yata yan na practical. Tayo ang mahihirapan. At katalinuhan. No, kasi po, talagang hindi po talaga tama yon na tayo mangutang para lamang po itulong natin sa ating kapwa. Tulungan muna natin ang ating sarili bago po tayo tumulong sa ating kapwa. Pwede na lang siguro kung wala po tayong pera, physical na lang o kaya naman po prayer, 'di ba? O kaya naman po sa social network na mga pampatibay na mga mensahe o kaya tulong-tulong po kayo sa pag-shares doon sa mga sinong may gawain magaganda. Marami tayong mga kababayan na dahil sa wala silang maitulong na kahit na cash, tumutulong sila doon sa pagre-repack. Malaking bagay na rin po yun. Okay. So, yun po na yung pagbabudget kasama yan. At para pa sa ating consumers' right, yung pagpapanic buying, iwasan po natin yan, no? At dapat paging matalino tayo. So, pag nag-panic buying po tayo talaga, ay mawawala rin po tayo sa... Saka wala kasing dahilan, Miss Raisa, na mag-panic buying. At isa pa, yung panic buying, nagiging sanhin rin yan ng artificial shortage ng mga supplies ng pagkain sa pamilihan. Dahil dahil nga pag marami nag-panic buying, mauubos agad yung mga naka-stock na pagkain sa mga shelf ng mga pamilihan na dapat mabili pa ng iba pa. Tama. So, yung ating mga karapatan po sa pamimili, doon sa mga nabanggit po namin ni Miss Lisa Flores ay matamang intindihin po natin ito. At huwag po tayong atubili na i-report po ang mga ito kapag po taliwas na doon sa mga karapatan po natin bilang mamimili. At may karapatan, nabanggit rin naman natin yung karapatan ninyo, natin, tayo na mamimili, kung paano ang dapat natin sundin din. Kasi meron din tayong dapat sundin bilang isang mamimili na nabanggit na namin ni Miss Lisa. At ito po yung mga ahensya ng
pangangalaga ng mamimili ay yung mga pwede nating lapitan. Opo. Reklamo tayo. Unang-una, syempre dyan, yung DTI po natin. Itong Department of Trade and Industry at ang Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection. Dahil sila po ang nagpapatupad ng batas. Oo, tungkol sa mga mamimili. Tungkol sa mamimili. At sa presyo ng mga bilihin. Ayan. Okay, so yan po ang ating Money Matters. Okay, mga mahal natin tagapakinig, susunod naman natin ang Money Matters. Kanina, Consumers Right yun na. At medyo ang ating bed talagang nagkaroon ng aberya lamang. Pero maya-maya, meron na. Tayo maging masaya kasi iba talaga yung may bed. Diba? Kasi, siyempre, medyo masaya. Mafe-feel natin na may kasama tayong music dito. Okay po. At ang Money Matters natin po, mga mahal natin tagapakinig, ay yung sobrang niya nung ating kung makapag-shopping po sila. Sana isama na lang kami ni Lisa. Para naman po, kami walang pang-shopping. Wala po kami pang-shopping, ha? Pero may pambili lang ng sapat. Pero pang shopping na mag-shopping. Yung parang hindi siya masaya pag hindi siya nakakapag-shopping. Uy, sabi nga ng aklat ng shiny objects, Sheila, Lisa, no? Sabi, hanapin nyo yan. Hindi ko rin mahanap. Dahil na nakakaalam. Isang karaniwang paraan daw ng pagsasabi ng iba kung sino daw po tayo o kung ano ang gusto nating marating ay sa pamamagitan ng mga bagay na ginagamit natin at dinidisplay. Alam ito ng mga advertiser, kaya inuugnay nila ang mga produkto, lalo na sa mga mamahaling brand na sa particular nga po nito ng mga estilo ng buhay at ang pamantayan. So, yun ang sabi ng komento ng shiny object na libro na kung saan nga daw po mababa na ang kalisa kung anong klase kang mamimili. Sa nakikita sa'yo, sa mga bagay na nakikita sa'yo. Kung ikaw ba'y mahilig sa... Ginagamit mo, dinidisplay mo. Yes, kung ikaw ba'y mahilig sa mga brand na gamit o kaya Divisoria na gamit. Ito nga China na gamit. Example nga nito. USA. Miss Olaison, anong ba tingin mo sa sarili mo? Anong gusto mo maging tingin sa'yo ng iba? Halimbawa, kung old-fashioned ka, o fashionista ka, mahilig ka ba sa sports? Makikita sa'yo, pagka mahilig ka sa sports, mahilig kang bumili ay, bibentahan ko to ng rubber shoes. Ayan, oo. So, gano'n yan. Bibentahan ko to ng mga jogging pants, diba? Ayan, kasi ang tingin niya sa'yo, mahilig ka sa sports kasi nakikita niya malimit yun ang suot mo or pagka pumunta sa bahay mo may nakikita siya nakadisplay ng mga bola ng basketball, yes, mga racket ng tennis. Tama. At yan ang pinapangako ng mga ng itong mga advertiser natin na mangyayari lahat kung ano yung hilig mo. Yes. Kung ano yung gusto natin. Hana, ano bang hilig mo dyan? Kayo ni JJ. Parang alam ko hilig nila ni Hana, kumain. Kaya pangako naman sila ng mga restaurant na masasarap na pagkain. Yung pala hindi healthy. Masasarap na pagkain na sa murang halaga lang. Pero bilib ako sa mag-asawa na yan. Napakasaya talaga nila ng pamilyang Kupida na yan. Maraming salamat. Sana ganyan din ang pamilya natin. Oo naman. Oo naman. Ayan. Okay po, pamilya na lahat pala. So yun ang katotohanan dyan, mga mahal nating tagapakinig. Hindi naman talaga kayang baguhin ng anumang produkto po yung tunay nating pagkatao. Tama. Hindi mabibigyan man po tayo nito ng magagandang katangiang gaya ng katapatan at integridad. Kasi alam mo, halimbawa niyan, kagaya na sinabi nga kanina mahilig sa sports, hindi naman kasi porket mahilig kang bumili ng mga sporting items, magaling ka ng sportsman, kaya isa kang manlalaro o magaling kang maglaro sa kung ano mang klase ng sports ka. Pero kasi mga taong kahit hindi marunong ng isang klase ng laro o isang sports,
mahilig lang kasi siya sa ganong mga items. Tama. Yung baga hilig lang baga, no? Pero yung pala, yung mahilig Pero hindi sa yung sports mababago, na yung yan, tayo. Ayan, diba? may hindi pala maayos na hindi pala siya totoong magaling sa mga sports. At hindi Ayan. siya tapat at wala siya integridad. Yeah. Kaya hindi wala katotohanan yung realidad na yan ng advertiser. Pero hindi naman po lahat. Meron at meron din naman po totoo. Ang atin lamang, tinuturuan lang natin yung mga mahilig mag-shopping, paano maging matalino, 'di ba? So, yun po yun. At yung tamang pananaw po sa mga ari-arian natin, ito po yung napakahalaga rin, Miss Lisa, dahil nga, sa totoo lang po, aminin po natin, bihirang-bihirang magkatotoo ito, Miss Lisa, yung mga pangako ng mga ito. Totoo. Yung mga pangako sa mga advertising. Uy, meron akong na nalaman, hindi natin babanggitin, syempre, yung may-ari na isang subdivision. At si Ma'am Connie na biktima dyan, taga-US. Ayan, Nako, bumili ng ilang milyon, opo, ayan, ng pangako. Kasi nga naman, mga nag-a-abroad po, hindi naman talaga nila nakikita na personal yung kanilang binibili, kundi doon sa mga social networking, network, sa mga brochures, sa website, ganyan. Siyempre, pinagaganda yung mga pictures doon. Nagbabayad pa nga sila ng mga photographer, ng mga professional photographer, para magmumukhang maganda talaga. At kaakit-akit ang mga pictures, di ba? Pero alam mo, nakakalungkot, Miss Lisa, naku, pag pinunta mo pala mismo yung lugar na binili mong bahay at lupa, halimbawa, inabot pa man din ng 2 milyon. Nako, yung mga hitsura at mukhang hindi tatagal pag dinaanan nyo yung landa. Mga substandard ng mga materyales na ginamit. Opo, talagang Naku, ayun ang layo-layo sa larawan sa personal na makita mo. Nakakalungkot isipin. Tapos magagastos ka pa pala ng ilang milyon para lamang magkatotoo. Yung nasa larawan na pinakita sa'yo. Sa picture, parang ang laki-laki niya, no? Pag pinuntahan mo, hindi pala ganun kalaki. Yes, no? Totoo po yan. Nakakadismaya. Yan, magiging matalino tayo sa tamang pananaw ng ating mga ari-arian. Siguro, payo natin, Miss Lisa, no? Naku, bumili na lang muna kayo ng lupa. Kayo na lang ang magpagawa. Yes. So, pag nandito na kayo sa Pilipinas, magpagawa na po kayo at kayo na lang bahala magganap ng at least nandiyan na actual na makikita. At saka maigi kasi kung, sabi nga, mas maganda talaga yung ikaw na ang magpagawa dahil pipili mo yung kung ano yung gusto mong mga materyales na ipapatayo mo sa bahay. Tama, kasi nga naman, Miss Lisa, dahil nga sa yung maling pananaw natin na mag-invest ng mga ari-arian, dahil sa kapitbahay mo, kaibigan mo, Miss Lisa, na nagbenta ng bahay at lupa na napakamura, na sabi nila, naku, ano na lang yan, ang dating 10 million, 5 billion naman. 5 million na lang na iyan. Aba, kumukanditap naman ang mga mata mo na hindi mo alam, sandamakmak pala ang problema na bibilin mo. Bakit bumagsak ng kalahati na lang sa presyo? Oo, yung pala, ang dami ng amag. Yung pala, tanggalin mo. May problema siya sa isang ahensya ng gobyerno. Yeah, so, titibagin mo rin uli yung bahay. Maliban na lang siguro. Ay, katapos-tapusan, dodoble pa gastos mo. Yes, maliban na lang po siguro kung talagang negosyo yung gusto mong mangyari doon sa binibili mong bahay. Tibagin mo siya dahil commercial area yan. Di tayuan mo ng negosyo, siguro pa. At siguraduhin nga lang kung yung negosyong itatayo mo, kikita. Kikita at saka legal. Tama, mamaya yan ako. Di, yung pera mong 5 million, ay naglahong parang bula. Marami kasing ganyan, Miss Lisa, yung mga kababayan natin na nasa abroad na palibhasa, gusto nila na makapag-invest ng mga bahay at lupa. Kung ano ng mga ari-arian, mga sanla dyan, mga diamonds, at kung ano pa. Pero yung pala problemang malaki, naku po, money matters ka talaga. Maraming ang Miss Horizon, yung mga nabibiktima ng ganyan, nakakalungkot isipin. Minsan nawawala na sa sarili dahil doon. Tama. Okay, at iwanan natin yung ari-arian. At iniwanan na rin natin maging totoo natin kanina, no? At yun po talagang problema sa pera talaga ang mga iyon. Kapag po hindi po tayo naging mapagbantay. So eto, Miss Lisa, yung ano-ano nga ba yung mga modernong pamamaraan ng advertising natin sa ngayon. Dahil meron pong ganon. Kaya lang, bibitinin na naman natin ang ating mga tagapakinig. Dahil kapos na naman yung ating oras. Dahil meron tayong isusunod
na segmento ng What's In, What's New, na kung saan talaga pong napakaganda ng pagre-research ni Lisa, ay tatalakayin po natin. Kaya po iiwanan na natin yung ating Money Matters. Antabayanan niyo po Hindi bale, may aabangan na naman sila sa susunod Opo. na linggo. Etong topic na modernong pamamaraan sa advertising. Dahil may kinalaman po iyan sa Money Matters. Dahil At may kinalaman din yan sa ating mga mamimili. Siyempre. Opo. Kasi hindi lang sa television natin naasahan yung mga yan o babasahin o yung mga internet po natin. Meron po pala na iba pang paraan sa pag-advertising na kung saan baka po yung ating pondo, yung padala ni Mister ng mga allotment, mapupunta lang lahat dyan. sa style nito mga advertisement na sino man yan. Diba? So, ayan, abangan nyo yan next week para magkaroon tayo ng mga kaalaman kung ano-ano ba itong mga iba't ibang uri ng mga advertisement. Ayan. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang ating oras ay alas 10:47. What's in? What's new? Ito ang bago. Everybody should be happy. You know what I'm saying? Happy morning uli! Nagbabalik ang Shopper's Talk. Kami pa rin ang inyong mga kasama. Ako si Liza Flores. Miss Horizon Chaser, at para naman po sa ating What's In, What's New. Miss Liza Flores, ano na naman na maipagmamalaki natin? Ano ba naman yung aking bibig kung saan napupunta? Nagkakanda Pilipit na naman po tayo. Gutom lang yan. Gutom Mamaya na po kumain ka talaga. na pagkatapos. Oo, at para naman malito rin ang ating mga nakikinig. Pero bago natin bigay ating What's In, What's New, ayan, may itatanong ako sa'yo. Mahilig ka Sige. bang magtanim ng halaman? Naman, pero ang halaman walang hilig sa akin. Ay, nako. Kasi syempre nakatira Ayan. na ako sa condo, pero kahit pa paano, di ba manang baby, meron kaming nakapaso na mga ayan. halahalaman na totoo. Ayan, tungkol dyan yung Pero unang teka lang, meron ibibigay akong natin. kilala na naghahalaman, si Miss Merna Katigbak ng Laguna. Magaling siya Maraming, na-interview na natin dito yan noon. Ayan. Kasi sabi nila, pagka magaling ka daw mag-alaga ng halaman, yung sabi nilang kahit na anong hawakan mo, tumutubo. Sa tawag nila sa'yo, meron kang green thumb. Ay, ganon. Oo, yun ang tawag nila doon sa mga taong mahusay. Hindi naman kulay green yung mga kamay mo. Gawin pa literal. Ayan, pag mahusay ka mag-alaga, yung tawag nila sa'yo. Pero unfortunately, hindi nga tayo lahat merong green thumb. Oy, pero parang meron akong ganyan nung araw. Kasi yung bahay kubo ko doon sa may bandang Rizal, ay nagtanim ako ng mga halaman na kung saan-saan lamang, Miss Lisa. Pero ang ginawa ko, color by color. So, ngayon, color coding ka. opo, iba-iba, pero nasa tamang ayos. Lahat yun nabuhay. O, di may green thumb ka. Oo, di ba? Oo, yan. Teka lang. Pero may mga tao nga kasing mahilig maghalaman, kaya lang, yun nga, unfortunately, hindi sila nakakapagpalago ng halaman. Hindi kaya dahil sa may oras lang ako. Kasi noong araw, yun lang ang panahon ko. Kaya siguro nabuhay sila. Kasi alam mo na, naalagaan sa napapamper mo pagdidilig. yung mga alaga mo. Kung ayan. iniiwanan mo yung halaman mo, wala din. Kahit pero Oo, kang, siguro. kahit kulay green yung kamay mo. Yung ating thumb, ito daw yun, ayan. Yung thumb lang, hindi yung buong Hindi, kamay. green thumb lang ang tawag na, thumb lang hindi green So, hands. dapat pala, biro lang nagbibiro lang po inyong lingkod. Dapat pala, yung paghawak mo ng halaman, yung thumb lang. Uy, biro lang po. Okay, Napapatawa lang. baka magbungkal ng lupa. Kala mo naman natatawa yung nakikinig. Tarahan mo muna ng berde yung thumb mo. Ayan, Okay, sige. so totoo na ito. So much for Paano? that. Para dun sa mga kababayan natin na sabi nga, hilig nilang maghalaman, yun nga lang, mukhang hindi nga sila makabuhay. Hindi nyo na magiging problema yan, lalo na yung mga advisable Bakit to sa naman? mga halaman na nasa pot lang nga siya. Oo. Ayan.
Dahil dito sa tinatawag nating parrot flower power. Ayan. Ano? Parrot flower power. Ayan. Power. Ibang klaseng power na yan. Wala, tinaas ko lang yung kamay. Okay, bigyan natin to ay isang battery-operated sensor na maaari na, sayang din lang nakikita, pero ipopost ko to para makita nyo. Ang itsura niya ay parang yung, ang tawag nito, yung... Talagang may gadget, ha? Para doon sa mga walang green thumb, diba? Oo, para to sa mga taong walang green thumb. Good news for you dahil Hindi makakapagpatubo na kayo ng halaman. Makakatipid tayo dyan. Oo. Itong parrot flower power ay isang battery-operated sensor. Maaari nyo itong itusok sa lupang pinagtatamnan ng inyong mga indoor plants. Talaga. Tumutulong ito sa pag-track ng liwanag, humidity at temperature na kailangan ng ating mga indoor plants. Ayun, Ayan. siguro yung mga may green thumb, mainit ang kamay, kaya sila nakakabuhay. Ayan. Pag sobra mo namang hawakan yung halaman mo, mamamatay. Maluluto. Maluluto. Dahil dito, masasabi ng hindi na kailangan ng isang tao na magtaglay ng tinatawag ng green thumb para makabuhay ng mga indoor plants. Ayan, dahil sabi ko sa'yo kanina. So, ganun pala yan. Pipili lamang tayo mula sa 6,000 uri ng mga indoor plants sa pamamagitan ng isang application kahit sa ating cellphone. Ayan, hindi nga lang sila makita. Magbibigay ito ng alerto, yung parrot flower power natin na nakatusok doon sa lupang pinagtatamnan ng ating mga indoor plants. Magbibigay ng alerto kung yung ating mga indoor plant ay kailangan na ng tubig, sinag ng araw, o fertilizer. Talagang iiyak siya, ha? Oo, tutunog siya, mag-a-alarm siya. Ay, nako, ilabas mo na. Kailangan mo ng tubig! Tubig, yan. Mag-a-alarm siya. Anak ko. Ang ganda pala niya, no? Okay. At itong product na to is available later this year. So, siguro bago matapos ang 2013, lalabas na to sa market. Pag lumabas na yan sa market, dito yan ang una si Lisa. Bibili tayo dyan. Ang dami mo ng kakaibang gadget. Hindi pa sa ngayon wala pa ngayon. Hindi pa nila inilalabas kung magkano ang presyo. Syempre, kasi wala pa. Pero maganda yan talaga sa mga mahilig magkalaman. Uy, bagay na bagay yan, Miss Lisa, yan. Sa project ng ating gobyerno, bintahan mo nga sila. Meron na agad, Oo, kasi di ba yung nasa ilalim ng target customer na agad. Opo. Kasi hirap na hirap yung ating mga, mga at saka, nagdidilig doon. maganda rin to sa mga dito nakatira sa city. Dahil nga dito sa city, hindi na kagaya sa province na malalawak pa yung mga pwede mong pagtamnan. Sa city kasi kadalasan ang mga tanim nasa mga pot na lang. At kadalasan indoor plants nga. So, ito advisable talaga doon sa mga indoor plants na. At hindi lang yan, Lisa, sila din talaga, yung mga nasa city, mga busy po yan. Nakakaligtaan talaga. Kaya pag nilagay nyo to sa mga halaman nyo, hindi nyo na makakalimutan yung painumin ng tubig at paarawan dahil i-alerto kayo nitong ating parrot flower power. Ayan. So, bitinin mo kaya mga iyan. So, dahil alam ko napakarami pa ng inihanda mo ng para sa ating what's in, what's new, no? Okay. At talagang mga gadget po nito ay kakaiba at total, wala pa naman ngayon yan sa ating bansa. Darating pa lang. Darating pa lang siya. At kapag dumating naman, ay si Lisa lang po ang inyong hahanapin. May sarili po siyang shop. Ako talaga? Oo naman, malay mo, yan ang magpapayaman sa'yo. Wow, how I wish. Be positive. Diba? At i-text nyo lang po si Lisa sa Radyo Aguila, 0942-833-1062. O kaya naman ay mag-like kayo sa aming page, yung Shopper Stock namin, dyan sa FB. Dahil ipopost po natin dyan yung ating mga tinatalakay dito sa What's In, What's New. Para pagka naman na gusto nyong bumili. Para maraming mag-likes. Dahil pag nilagay mo dyan, pinost mo dyan, doon sa ating Facebook. Nangihinayang ako kasi hindi nila nakikita yung itsura nitong ating parrot flower power. Yan ang good news. Dahil makikita nyo na po yan sa ating Facebook. Ang totoong itsura ng mga gadget na mga binanggit ni Lisa noon pa man sa ating programang Shopper Stock. At talaga pong aabangan nyo yan. At light lang, Shopper Stock. Wala namang ibang Shopper Stock po. Kami lang yun. Sa Radyo Aguila lang po yun. At Miss Lisa, bumati naman tayo ng ating mga masusugid na tagapakinig. Siyempre, nandiyan si Daddy Wawi Rojas. Regular yan. Uy, malapit Happy na pala morning kay Daddy Wawi. Nakikidaddy na rin ako. Parang sa Friday, parang ayun na yata yung ni Martin Rivera. Di ba na-interview siya dito sa kabila sa 95? Sa 95.5 Pinas FM. Oo, sa Pinas FM. Kasi nga, dapat po, narito rin siya sa
shopper stock natin. Kaya lang ang problema, hindi magkatugma. Yung doon. oras, oo. Yung oras, dahil may asap siya eh. Okay. Kaya po, pinapaabot na lang ni Daddy Wawi yung gustong humabol na manood ng concert, kasama sana tayo. Uy, pero nangako siya sa atin na pag may sobra na ticket, Sana. Ayan. magkaroon. At hindi po mga tagahanga ni Martin Rivera, kapalit yan ngayon ng itong nangyaring Yolanda Typhoon, na kung saan po So, process halos pala niya na ilang araw tayong nagdadalamhate doon sa mga nabiktima. So, kailangan din natin ng konting refresh, no? Umiti, makinig. Kasi Kasi hindi naman laging malungkot tayo. Bagamat, andyan ang realidad na may mga kababayan tayong na biktima. Pero ang alam ko rin naman kasi, tutulong din si Martin doon sa So, nangyari. siguro yung proceeds ng kanyang concert ay Kaya po, ngayong Friday na yan. Kaya may ticket pa naman yata. Bandang likod na po tayo. Di ba? Oo. Kahit Kasi naman, syempre pag Martin boses Rivera, na lang. naku, talagang dudumugin yun, di ba? Okay, yata, sino pa bang babatiin natin? Siyempre, nagtatampo na tong mga ito eh. Kaya babati ko na